2 Corinthians 9:7. Pero hindi na po natin pag-uusapan yan. Yung sinasabi dyan na ang bawat isa ay kailangang magbigay. Kasi kailangan po eh. Ang pag-uusapan natin, yung Matthew 6:21. Ang sabi po doon sa Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din naman ang iyong puso. Ayan. Kung nasaan ang iyong kayamanan, andun din naman ang iyong puso. Kumusta po ang ating puso? Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, pag tinanong tayo kung nasaan ang ating kayamanan, magkakagulo po tayo kasi magkakaiba po sagot natin. Pwedeng pag si pastor, tinanong ko nasaan ang kanyang kayamanan, pwedeng yung asawa niya ang kanyang kayamanan. Pwedeng yung kanyang sasakyan na ginagamit niya sa pang-grab, ang kanyang kayamanan. Pwedeng ang kanyang anak at yung magiging apo sa hinaharap. Hallelujah, we declare in Jesus' name. So, magkakaiba po ang sagot natin sa mga kayamanan na pinapriority po natin. Ang tanong, saan at sino po ang ating kayamanan? Ang sabi sa Biblia, Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, andun din naman ang iyong puso. Okay? Biblia po ang ating pinag-uusapan at ang tinutukoy po natin, ang Diyos na ang ating pinaglilingkuran. So, kasi sabi niya, kung ang kayamanan natin ay ang ating lang asawa, pag nawala po yung asawa sa buhay natin, wala na po tayong kayamanan sa mundo. So, ano po magiging itsura natin? Baka magiging palaboy tayo. Kasi wala na yung kayamanan mo. Naalala ko, 2016 ata yun. Nagkaroon kami ng brand new na sasakyan, which is yung Ford na EcoSport. Alam niyo po, pangalawang brand new namin yon. Nung nagkaroon kami ng subcompact na SUV, ni sa hinaga po, ni sa panaginip, kasi lumaki po ako sa Sagingan at saka sa Nyogan. Ang bahay po namin dati, 3 hours pag nilakad mo galing sa baryo. So, sino pong mag-aakala na magkaroon ka ng brand new na mini subcompact na SUV? So, alam niyo po, nung nakuha namin yun sa Makati, hindi po ako nakatulog. Doon po ako natulog magdamag at inaamoy-amoy ko yung amoy ng Ford na sasakyan. Kasi sa hinagat, hindi talaga namin, kahit kayo, hindi akalain namin magkaroon kami ng brand new na sasakyan. So, naging kayamanan ko po yun pansamantala. Pero alam niyo po, kapag tumatagal ang isang bagay, hindi na siya naging kayamanan para sa atin. Alam niyo po ba? Hello? Hello? Dito po ang tingin, bawal po sa cellphone. Kapag tumagal ang isang bagay, hindi na po nagiging kayamanan kasi parang normal na siya. Alam niyo po ba yan? Ang ating Diyos matagal na sa atin. Pero madalas hindi na po nagiging kayamanan para sa atin. Alam niyo ba yon? Ginagabayan, sinasamahan tayo araw-araw, pinapakain kayo araw-araw. Minsan, hindi nyo akalain na magkakaroon kayo ng magandang trabaho, magandang sweldo. Pero yung nagbigay nun, hindi natin minsan parang napapasalamatan. Kasi akala natin, sa pamagitan na ng ating galing, sa pamagitan na ng ating kamay, talino, pagiging matalino sa pagsasalita ng English, kaya tayo natanggap sa trabaho. Kaya tayo nagkaroon ng sweldo at sahod na maganda. Pero hindi po. Kung dilidilihin po natin yung Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, andun din naman ang iyong puso. Alam niyo po, ang Diyos ang nagsabi nun, na dapat ang kayamanan natin palagi ang Diyos na buhay. Hindi po yung mga bagay na hawak nyo na ngayon at yung pinapangarap nyo pa lang na darating sa inyong buhay. Kasi lahat tayo magkakanya-kanya, lalo na sa mga kabataan nandito ngayon, may pangarap kayo. At kapag dumating ang pangarap, minsan nakakasira yan sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos. Kaya ngayon, sina-challenge ko po kayo na kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang ating puso. Dapat priority natin ang Diyos. Hindi po tira-tira. Hindi tira-tira.
minsan kasi, uulitin ko to sa church namin dati, marami. As in, parang ganito lang. Pero kapag sinabi namin, pag summer na, alam mo ba yung summer na? Maliligo yun. Maliligo sa Subic, sa Bataan. Kapag ang capacity ng church, 100 katao, linggo-linggo yun kapag sinabi na yung maliligo na, nag-over capacity kami. Alam niyo po ba yun? Ang Sunday service sa linggo, alas 9 ang usapan. Lagi dapat alas 9. Pero kapag sinabing maliligo tayo, bukas alas 3 ang usapan, andito na tayo. Aba, napakaaga nung iba. Kahit nasa Alabang, nakakarating, doon pa natutulog. Hindi na natulog. Doon na nag-abang. Yan po, nawa makita natin sa ating puso na ang kayamanan talaga natin ay ang Panginoon nating Diyos. Kaya nga sabi niya Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong puso, andin naman ang iyong kayamanan. Okay? Tayo po ay magbigay. Nasa sayo na po yun kung ikaw ay gustong pagpapalain ng marami, mas marami, o mas pinakamarami. So, ipag-pray po natin yan. Hawakan nyo. Maraming salamat po aming Panginoon. Maaring nakaligtaan namin na kayo po ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay na masagana, kagalingan ng amin pong mga katawan, kagalingan ng aming espiritual, O Diyos. Pero salamat sa pagkakataong ito. Binigyan niyo pa kami ng oras para kami po ay magkaloob sa inyo sa gawain, para po sa church, para sa aming paggagamitan nito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami pa makapagbigay. Inaalala namin, O Diyos, na ang mga gagamitin at mga gawain sa simbahan, mga babayarin, na makapagbigay kami, Panginoon, para sa iyong gawain, O Diyos. Salamat sa bukas na oportunidad palagi, O Diyos. Salamat sa kagalingan at salamat sa marami pang pagkakataon na pwede kaming kumita at inyo pong bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa amin ang masaganang biyaya at pagpapala na amin pong inaasahan. Hindi lang sa araw-araw, Panginoon, kung hindi sa bawat pagkakataon habang kami nabubuhay. Salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen!